Maraming salamat po, Pastor George, for inviting us to visit your church. At maraming salamat po doon sa nag-welcome sa amin sa labas kanina. Ang lakas po kasi ng ulan pagdating namin, tapos meron pong nakaabang na payong for us. We felt very special. At salamat din po sa bawat isa. Salamat sa Panginoon, no, that you are all here despite, no, the strong rains. Tunay na blessing po ni Lord yan. And sabi ni Pastor George sa akin, dahil nga daw doktor ako, ay I should talk about health sa inyo, no? And sabi nga niya, health and the Bible. So actually, iniba ko lang, Pastor, pero pareho naman ibig sabihin. So, paano ba to? Paano nagsaswap? Ayan. Kaya tinawag ko po siyang healthy habits, no? And sacred scripts. So pag sinabing sacred scripts, ang ibig sabihin naman po niyan, no, yung mga sacred writings, and it can refer to scripture passages. Ngayon po, kung babasahin natin ito, ang nagsabi po nito, pumanaw na siya, no, si Adrian Rogers. The Bible is not primarily a science book. It is not written to tell us, no, how the heavens go. It is written to tell us how to go to heaven. But when it speaks on science, it is accurate. So pwede po nating sabihin, the Bible is not a health science book. No, but when it speaks about health science, it is accurate. So ito po yung gusto nating tignan. Ayan. Dapat saan ko siya tinuturo? Sa screen lang. Okay. Kahit. Okay. So ito po yung ating balangkas, no? Number one, we'd look at health hazards to watch, o yung mga health risks na hinaharap natin. At pangalawa, health habits to work out. No, mga health habits na pwede nating i-develop upang tayo ay maging malusog. No? And ang special focus po ng ating pag-aaral is also the consistency of health science with the Bible. Makikita po natin na kahit nga po hindi isang health science book ang Biblia, it is consistent, no, when it talks about health science. So, health hazards to watch. We are in the post-pandemic period na po. Although nandyan pa yung COVID-19 and may mga variants pa rin na lumalabas, mukhang mas maamo na sila ngayon. Kaya, no, pero hindi pa rin po tayo dapat magpakakampante kasi may mga nagkakasakit pa rin, may mga namamatay pa rin. So ang isang kailangan natin ingatan, syempre yung mahawa sa COVID-19. Dahil ang COVID-19, marami po yung komplikasyon, no? Meron sa utak, meron sa puso, no? Meron sa baga, syempre, no? At iba pang mga organ systems ng katawan natin. So dapat pa rin pong mag-ingat, no? Sa office, halimbawa, pag meron tayong sakit, hindi pa rin tayo papasok para hindi po tayo makahawa ng ibang tao kung sakali. Pangalawa po, na very common, especially po nung nagka-work from home setup, yun pong nagtatrabaho sa bahay, no, habang kumakain ng napakarami at hindi nakakapag-exercise, no. So, hindi ko pala nailipat. No, hindi nakakapag-exercise. So, sama-sama na po 'yan, no. Bad eating habits, no, sedentary lifestyle, tapos yung extensive screen exposure sa computer, which can be harmful to our eyes, di ba? Yung pong kombinasyon ng sedentary lifestyle, yung halos hindi nag-exercise, at saka yung unhealthy eating habits, no, konektado po yan doon sa tinatawag natin na metabolic syndrome, no? Yung nagiging tayo yung masyadong mabigat, tapos nagkakaroon tayo ng diabetes, nagkakaroon tayo ng hypertension,
na pwede rin naman pong tumungo doon sa pagkakaroon ng sakit sa puso. Dugtong-dugtong po lahat yung mga yon. And that's a health risk, no, that we face. Tapos nga sabi ko, because of extensive use of the computer screen, minsan ang pahinga pa natin mag-games, no, yung iba, no, talagang na-strain naman yung mata natin. And then, nung medyo humupa na yung pandemic, bumalik na tayo sa yung iba, no, bumalik na sa office setting. Bumalik naman yung problema ng additional stress, no? Yung stress ng traffic, di ba? Nandoon na. Tapos yung additional exposure sa pollution, which are also bad for our health. And then, lalo na yung mga kababaihan, dahil ang daming kababaihan ngayon, nagtatrabaho na rin, di ba? Tatrabaho na sa office, no? Pag uwi sa bahay, napakadami pang mga mga house chores na kinakailangan gawin. So nandoon yung additional stress para sa kanila ng pangangailangang mag-multitask, no, kasi napakadami nilang kailangan gawin. So these are among the common health risks, no, that we face post-pandemic. Pero hindi lamang po 'yon, no. Yung pagdaan natin sa pandemic ay higit na nagpataas ng mga mental health problems. So ayon po dito sa isang study sa British Medical Journal ay yung anxiety, yung depression, yung psychological distress, talagang mga nasa 50% yung itinaas nila. And ganun din yung mga magulang na mayroong mga anak na hindi pa adults ay nagsabi, no, na their mental health deteriorated, no, during the pandemic. Tapos meron din pong increased alcohol consumption, suicidal thoughts, stress, no, and reporting that their children's mental health worsened. So hindi lang yung mga magulang nagsasabing nag-worsen yung mental health nila, sinasabi din nila yung mental health ng anak nila ay nag-worsen. But then, since this is a church setting, I'd like to give kanina ko pa nakakalimutan. Yeah, sorry. Yeah, ito po yung sa mental health. Now, since this is a church setting, I would like to give a little bit of focus on health risks that church workers face. And probably, no, other hardworking Christians. So medyo special to sa mga manggagawa ng iglesia. No? So nakita ko itong cartoon na to, medyo ano na, no? Mukhang lumagpas ako. Balik tayo. Balik muna tayo. Lumampas ako. Ang bilis. Oo nga. Hindi ko po mapabalik eh. Pwede natin pabalikin. Ayaw umatras. Isa pa. Atras pa ng... Yan. Okay, try ko i-forward. Mali. Talagang ayaw. Anyway. Anyway, the slide says, si Dennis Domenech yung slide na yun eh. Tapos kausap niya yung pastor nila. Sabi niya, so pastor, you work Sundays and the other 6 days, you just hang out. Parang may misconception na yung pastor, linggo lang nagtatrabaho. Tapos 6 na araw yung bakasyon. No? Yun ang akala nila. But then, no, meron ng article na nagsasabi, being a pastor is bad for your health. So, bakit daw, no? Little time for exercise, no? Often eating fast foods or potlucks, unpredictable demand on time, family time is often intruded upon. They experience enormous emotional stress. They work during their vacation. Tama ba yan? And they have few, if any, confidence. They lack resources for adequate health care. Marami daw mga pastor walang health card, no? Anyway, so yun yung sabi ng article, no? And further, the facts are very telling, no? Kasi lumalabas na yung mga pastor, parang 49% may high cholesterol, 36% may high blood, 28% merong arthritis, etc. So, marami na rin pala silang sakit. No, this is based on a health study. And this one is based on a survey. Kung titignan po natin,
pastor's stress statistics, no? And sino po mga deacon dito? Pa-take notes. Iniwan mo naman to slides na to dito. Anyway, asan pa yung iba? Okay, anyway. 40% report serious conflict with a parishioner at least once a month. 70% say they are grossly underpaid. I hope not here. 75% report being extremely or highly stressed. 78% were forced to resign from their church, mainly or mostly because of conflict. 90% work between 55 to 75 hours a week, whereas the normal employee works 40 hours a week. 90% feel fatigued and worn out every week, and 91% have experienced some form of burnout in ministry. This is based on an actual survey. So, ngayon, hindi naman po siguro eksaktong ganyan ang experience ng Filipino pastor, but I think it would approximate. So, added to the health risks na ating pinakita kanina, I think church pastors and those hardworking Christian workers, no, are faced with extra stresses or health risks. So, it becomes more important, no, therefore, for not only for members but also for church workers, to be able to practice habits, no, that would keep them healthy. At yun po yung goal kong ibahagi sa inyo ngayong araw na to, no. Paano ba mag-workout ng habit? Ito po yung natutunan namin dun sa Accelerated Leadership Program. Na nakita kong workable, no, and simple enough. Start small. Yun daw po. Para magkaroon ka ng bagong habit, you should start small. So, ang isang halimbawa po dyan, you're very busy, gusto mong magsimulang mag-exercise, pwede mong gawing 5 minutes a day. Kulang yon, pero it's a start. Tapos, aim for at least 21 repetitions. Yeah. Kapag naulit-ulit mo na raw ang isang bagay, at least 21 times, no, malaki yung probability na magiging habit siya. And celebrate, no? Kunyari, ang target mo 21 days, no? Mag-celebrate ka ng 7 days, mag-celebrate ka sa 14 days, mag-celebrate ka sa 21st day na medyo mas malaking celebration, no? So pwedeng ililibre mo lang sarili mo, halimbawa, pero wag yung unhealthy, no? At pwede rin siguro may bibilin ka something for yourself, no, that would make you happy, no? Celebrate. And then once you develop the small habit, no, i-grow na ninyo. So kunyari, dagdagan mo na ng another 5 minutes, naka 10 minutes na exercise ka na, no? Again, repeat 21 times, tapos grow it again. And if you miss a day, no, huwag kang titigil completely. Kasi yung iba, parang ang ginagawa nila, pag, ay, wala na, hindi ko na natuloy-tuloy, ayaw ko na. No? Dapat, if you miss a day, no, just, get up and keep going. No? Remember, no, na characteristic ng Kristiyano yun, di ba? A righteous man falls 7 times, no? And 7 times he rises up again. Okay? So, yung unang habit na gusto ko pong i-share, pasensya na hindi nagsasabay po no? I think yung mga animations hindi nagwo-work. But yung unang habit is holistically view health. No? Yan ang unang habit na gusto nating ma-inculcate sa bawat isa. Na ang pananaw natin sa kalusugan, hindi lang physical. It is holistic. No? Kung titignan po natin itong article na to, that came out of the Journal of American Medical Association. Pinag-aralan niya yung spirituality in serious illness and health. And what they realized was, bagaman hindi ito strictly Christian spirituality, yung practice ng religion, kasama din dito yung mga ibang religion. It included highest quality evidence, 371 studies ang isinama nila. At ang sabi doon sa conclusion nila, for healthy people, yung mga malulusog na tao, spiritual community participation lead to healthier lives,
greater longevity, less depression and suicide, and less substance abuse. Pag pinagsama-sama nila yung resulta ng 371 articles na yun, no? Kaya ang recommendation nila, incorporate considerations of spirituality as part of patient-centered healthcare. So, talagang ilagay yung spirituality doon sa mga ospital, sa mga clinic, no? Kasi nakakatulong siya sa paglago sa paggaling ng mga tao. And Jesus himself, di ba? Ang sabi sa Bible, Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. That's holistic health, di ba? Physical growth, no? Yung stature, mental growth, yung wisdom, spiritual growth in favor with God, and social growth in favor with man. So, si Kristo, holistic, no? Yung naging paglago niya, yung kanyang kalusugan, no? Sometimes, no, physical healing needs confession of sins, no? Ang akala natin, ang sakit ay nasa katawan, ang problema pala ay nasa kasalanan, no? And yun, hindi nag-work. Pero ang sabi ni David, Psalm 51, diba, when he was confessing yung kasalanan niya with Bathsheba and against Uriah, no? Ang sabi niya, cleanse me from my sin, let me hear joy, make me hear joy and gladness pala, and let the bones you have broken rejoice. So may physical symptom siya. Diba? Kasi parang ang nararamdaman niya, broken bones, napakasakit ng katawan niya. No? But, the problem is sin. And he was confessing to the Lord, yung sinasabi nga niya, cleanse me from my sin and make me hear joy and gladness. Para yung physical symptoms ko, the bones that you have broken, may rejoice. Also, sabi po sa James 5:16, confess your sins one to another and pray for one another that you may be healed. So, ibig sabihin ni James, yung mga ibang may sakit sa iglesia, baka ang problema niyan, may kasalanan sila sa Diyos o sa isa't isa. So, you confess your sins to one another, no? And pray for one another that you may be healed. So, andun yung connection ng spiritual at ng physical. Sometimes, physical illness is a symptom, wala na naman. Anyway, physical illness is a symptom of a deeper problem. Okay lang po, para kasing yung animation, hindi nababasa, but it's okay. No? Physical illness is a symptom of a deeper problem. No? Sabi sa Proverbs 17:22, a merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries up the bones. No? Ito po yung normal na joyful disposition ng isang Kristiyano, merry heart, no? No? Ang sabi, it does good like medicine. Para siyang gamot na nagbibigay ng magandang kalusugan. Pero the opposite, no, kasi gano'n naman ng Proverbs, diba? Minsan binabaliktad niya. The opposite, of course, of a merry heart is a broken spirit, which means a depressed person, no? A broken spirit dries up the bones. No? So, makikita na naman po natin na yung physical symptom of feeling dried up, no, is because of the depression, no, which is a mental health problem. So, sometimes physical illness is a symptom of a deeper problem. Pero, yun nga po gusto ko ring i-share na yung merry heart, no, in a lot of cases, hindi naman lagi, but in a lot of cases, it is expressed as laughter. And sabi ko nga dito, laugh, no? It is like medicine. Ang mga napatunayan na po sa siyensya, no, sa mga taong masaya at tumatawa ay it relaxes the whole body, it boosts the immune system, it triggers the release of happy hormones, and it protects the heart. Meron na pong mga scientific evidence for that. So kung hindi kayo mahilig tumawa, no, medyo mag-practice na kayo. Pero palagay ko mahilig kayo dahil si Pastor George mahilig. Mag-practice na kayo. It is good for your health, no? So that's number one, holistically view health. Pangalawa po, no? Back one slide po. Pangalawa is eat right and don't smoke, no? Eat right and don't smoke. So holistically view health,
second, eat right and don't smoke. Makikita po natin dito sa panahon ni Daniel, di ba, ayaw nilang kainin yung mga bawal na pagkain na galing sa emperor. So sabi nila, pakainin nyo lang kami ng gulay. Tapos nagkaroon ng trial period, di ba? Pinakain sila ng gulay. Tapos mas malusog pa nila pagkatapos ng trial period. Kaya gulay na lang binigay sa kanila. So plants are healthy food, no? And in fact, no, if we are going to look at the recommendation of Pinggang Pinoy, which is the recommended diet for the Filipino, kalahati dapat ang fruits and vegetables ng every meal, no? 1/2 fruits and vegetables, tapos yung pong 30% ay carbohydrates, preferably brown rice or wheat bread, no? Tapos po yung 20% ay protein, preferably fish. Yan po yung simpleng diet, no, na pwede nating tandaan. Kalahati fruits and vegetables, tapos 30% brown rice, colored rice or wheat bread, tapos 20%, no, yung protein natin, preferably fish. If you maintain that diet, it's a healthy diet, no? Pero mahalaga din po siguro na medyo magkaroon tayo ng idea dahil lumalabas po ngayon na napakarami palang mga chronic diseases, no? High blood, no, heart disease, no, yung stroke, yung diabetes ay related sa pagkain. At doon sa pagkain ng tinatawag na inflammatory food, yung food that causes inflammation inside the body. Kaya ang recommendation, kain tayo nung mga anti-inflammatory food, no? May listahan diyan, no, garlic, fiber, carotenoids, no, yung maganda yung omega-3 kagaya ng isda, no, turmeric, tea, ginger. Pero ito po yung listahan na kinuha ko dun sa isang estudyante ko. Nawala. Next slide. Wala kayong matututunan dyan. Hindi pa pakibalik mo yung slide. Anyway, yung susunod po ay hiniram ko po ito kay Dr. Jassy, no, yung nawala na naman. Yung isang estudyante ko na ngayon ay kasalanan ko siguro, no. Oo nga eh. Pero forward lang naman yung PDP. Kayo na pumindot. Yeah. Next slide po. Kayo na lang po ang yan, no? Hiniram ko po doon sa aking dating estudyante na nutritional oncologist na ngayon. Sabi niya, avoid yung inflammatory food. Ano daw yun, no? Chemicals and toxins like pork and pork products, fried food, no? Seafood, hindi yan fish, no? Yung ibang seafood, yung mga talangka at mga mga hipon. Canned goods at saka instant goods. Avoid excessive sugar, no? Yung white rice, white sugar, white bread, and chips. Tapos, kumain ako ng chips kagabi. and avoid high omega-6 to omega-3 ratio. Yung pork, beef, and chicken, no? Sabi nga nila lahat ng masarap. Yan day mga inflammatory food. They promote inflammation in the body and they tend to increase the risk for chronic diseases. So, kakainin natin daw yung anti-inflammatory food. Ano yon? Mga antioxidants, no? Like vegetables, fruits, vitamins and minerals, probiotics, no? Tapos sa fiber naman po, yung unpolished rice, yung colored rice, unpolished sugar, yung brown sugar, tsaka whole grain bread, no? Yung mga wheat bread, ganon, no? Tapos yung ideal omega-6 to omega-3 ratio, like in egg, milk, and fish. So marami nagsasabi mataas kasi yung cholesterol ng itlog, pero the cholesterol of egg tends towards good cholesterol pag kinain natin rather than bad cholesterol. So ang pag-aaral po ngayon, once a day na egg is no problem. Okay? So yan po yung galing nga sa aking estudyante. Next slide po. Sabihin ko na lang para ano. Okay, next slide.
Yan. Syempre, hindi na natin yung pinag-uusapan, di ba? Smoking is bad for health. The very package of the cigarette says it, no? Whether it's emphysema, no, cancer or gangrene, no, related lahat yan sa smoking and proven na po ng science yan. Next slide. No? Next slide po. Okay. So, moderation is the key. Ang sabi ng Biblia, everything is permissible for me, but not everything is beneficial. Everything is permissible for me, but I will not be mastered by anything. Next slide po. So, ano yung mga moderation issues? For hypertension, ang napakahalaga pong i-moderate, yung mga may high blood, no, ay salt, yung asin. Ang kakainin niyo lang pong asin sa isang araw, mga 1/3 hanggang 1/2 teaspoon, no? Max na po yun, no? So, wag pong masyad kasi nagpapataas talaga ng blood pressure ang asin. Ngayon po sa mga food, drinks and habits, no? No, that kasi normally dapat you could beneficially moderate it, no? Halimbawa, sabihin natin na computer games. Anong ibig sabihin ng beneficially moderate? No, kung kaya mo siyang i-limit, let's say to 30 minutes a day. 'Di ba? Tapos nag-e-enjoy ka, no? Na exercise ng reflexes and that. So it can be beneficial. So kung kaya mong i-moderate, kasi moderation is the key, 'di ba? Ganun din, no, sa pagkain, 'di ba? Kung kaya mong i-moderate, halimbawa na kakain ka lang ng 1 rice per meal, 'di ba? Ganun dapat. Moderation is the key, no? Hindi tayo dapat sumusobra. But if there are food, drinks and habits that you cannot beneficially moderate, no, I suggest if that habit is not necessary, then you abstain, no, from that habit. Halimbawa nga, smoking, 'di ba? It is not necessary for you to smoke. Then you abstain from it. Halimbawa, e-games, hindi mo makontrol. 8 oras kang naglalaro, no? No, itigil mo 'yan. No, kasi it's not beneficial for you, no? Pero kung kailangan naman siya, it's necessary. Like, for example, pain medications. Kasi yung pain medications po, minsan nakaka-addict yan, no? Seek professional help. No, yan po yung naisip kong guideline, no? For moderation. Okay. Next slide po. Number 3, no? Adequately sleep. Adequately sleep, no? Na nilabag ko na naman kagabi. Sorry po. Sabi po sa Biblia, next slide, umaamin din po ako na hindi ko pa to lubusang nasusunod. Unless the Lord builds the house, they labor in vain who build it. It is vain for you to rise up early and to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so He gives His beloved sleep. Yeah? Puyat ka ng puyat, no? Para kumita, no? Pero ang gusto ng Lord, natutulog ka ng maayos. Di ba? Next slide. Gaano ba katagal ang kailangan mong tulog? Most adults, no? We need 7 to 9 hours. Pag mas matanda, 65 and above, pwede na daw mga 7 to 8 hours. Tapos habang bumabata, mas humahaba yung kailangan tulog. But anyway, I'm going to leave these slides so everybody can have a copy if you want. Okay, ano po yung mahalaga? Ang mahalaga po yung deep sleep. In a night, no, we go through around 4 to 6 cycles of sleep. Merong 2 stages na mababaw, no, madali kang gisingin. Tapos may 2 stages na malalim, no? Yung unang stage na malalim, yung stage 3, parang sobrang relax ka talaga diyan. Ang hirap mong gisingin kahit alug-alugin ka, hindi ka magising, no? Yan yung deep sleep stage. Susundan po yan nung tinatawag na rapid eye movement sleep. Pag tinignan mo yung tao, tulog na tulog siya pero gumagalaw-galaw yung mata. Kasi yun yung time na nananaginip. Yung stage 3 and 4, yan daw po yung time na ang katawan natin ay parang nakasaksak sa charger. Yun yung time na healing happens. And we are renewed. So, mahalaga po na maabot natin yung tinatawag na stage 3 and 4. So, ano po yung mga aids dyan? No? Avoid alcohol, nicotine, tapos
pwede nating i-avoid yung maingay, yung masyadong maliwanag sa gabi. Kasi, no, that would help facilitate yung pagtulog natin. Next slide po. During the day, pwede naman po tayong mag-power nap, which is siguro mga 10 to 20 minutes lang. It's not enough for you to go into deep sleep, pero it's enough for you to, kumbaga, refresh. No? So, parang paggising mo, hindi ka inaantok kapag nag-power nap ka. Pero, mas lively ka. No? So, they're suggesting kahit siguro isa sa morning, isa sa afternoon, makapag-power nap ka during breaks. Nakakatulong po yan, no, to recharge us. So, yun yung pangatlo, no? Rest or sleep, no? Adequately sleep or rest. Number 4 is live actively, no? Live actively, no? Sabi po ni Paul, for bodily exercise profits. Pero para hindi tayo mag-gym ng maghapon, dinagdagan niya ng little. Iba kasi, addict na sa gym. Balansyado si Paul. Sabi niya, godliness is profitable for all things. Minsan yun ang problema ng Christian na health buff, di ba? Nasosobrahan ng exercise physically, nakakalimutan si Lord. So dapat hindi bumaliktad, no? Dapat si Lord pa rin yung priority natin. No, but bodily exercise profits, no? Sabi ni Paul. Next slide po. So the advice here is do the physical activity that you enjoy. Kung ano yung ikasasaya mo, no, whether that's running or dancing or biking or swimming or basketball, di yun ang gawin mo, no, para hindi ka lang nakaka-exercise, nag-e-enjoy ka pa. Next slide. Pero ito po yung mahalaga, no, yung time. Sa mga adults, ang time ng aerobic exercise, no, ano po ba yung aerobic exercise? Either brisk walking, jogging, swimming, biking, any exercise that makes your body move, all parts of your body to move, no? Climbing stairs, no? Maybe playing some sports. 30 minutes a day, 5 days a week. Yan po ang WHO recommendation. 30 minutes a day, 5 days a week. Yun ang target natin. Ngayon, kapag hindi nyo nagawa, pwede kayong humabol ng weekend. 2.5 hours sa weekend. Medyo mahirap, pero kunyari, ang kulang mo, 30 minutes, di mag-isang oras ka na weekend. Pwedeng habulin, no, sa weekend. Yun ang, yun ang recommended na normal exercise ng isang healthy person. Ang mga bata naman, no, mas matagal, no, 60 minutes, no, 60 minutes every day. Yung mga bata ngayon, lagi na lang nakaharap sa, di ba, sa gadget, no? Palabasin natin, no? Matatakbo ka dyan, maglaro ka dyan. Para ikaw ay lumusog, di ba? No? Yan ang recommendation para sa mga bata. So, live actively, no? And then, number 5 is taper stress. Naniniwala po ako na yung kabaliktaran ng stress, no, ay peace. Di ba? Sa tingin ko, yun ang kabaliktaran ng stress. Kabaliktaran niya ay peace, no? And napakahalaga po sa Biblia, next slide po, ng prayer when it comes to peace. Kasi ang sabi ni Paul, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. And the peace of God, no, which transcends all understanding, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Kita niyo po yun, prayer, peace of God. So, to combat stress, pray about, next slide, pray about everything, no? And worry about nothing, no? Pangalawa, think positive, no? Sabi po dito, finally, brothers, whatever is true, noble, right, pure, lovely, admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think about such things. Parang sinasabi niya, wag kang nega, di ba? Wag kang nega, no? Think about such things, think positively, no? Whatever you have learned and received and heard from me or seen in me, put it into practice, and the God of peace will be with you. Kita niyo, pray, the peace of God will be with you. Think
positively, the God of peace will be with you. Yan ang formula natin against stress. So, next slide po, stay positive. No? And gusto ko lang po ito ipakita sa inyo, yung susunod na slide. Makikita natin, ang sinasabi po dito, ang execution center ng brain ay yung tinatawag nating frontal lobe dito sa harap. Yung frontal lobe, ito po ay na-activate, no? Kapag tayo ay nag-iisip about spiritual things. No? So, yan yung think positive. Yeah? Plus, yung pananalangin has been proven to have positive effects on the frontal lobe. So if we think positively and if we pray, may positive effect siya doon sa execution center ng brain, no? Na nagsasabi sa ating kumilos. Yan yung pinapakita ng siyensya. So, merong scientific basis yung sinasabi ng Bible na you pray, you think positively, no? Para magkaroon ka ng kapayapaan. Makaisip ka ng maayos, no? Maka-act ka ng maayos. And yung number 6, have regular consults. Have regular consults. Dito, ang sabi ni Jesus, those who are well, next slide po, have no need, no, for a physician, but those who are sick. No? Sabi nga niya, I have not come to call the righteous, but sinners to repentance, which is correct, di ba? Pag wala ka naman talagang sakit, no? Hindi mo naman talaga kailangan yung doktor. But to think about this further, marami kasi pong may sakit na hindi nila alam na may sakit sila. Diyan po pumapasok na sometimes, no? Sometimes you need a doctor to find out if you are sick. No? And makikita mo yan through what we call regular physical checkups. So sa mga healthy adults, no? Wala ka pa naman 65, pastor, no? Wala pa tayong 65, no? Oh, wala pa tayo doon, no? Sa mga katulad natin, ang sinasabi po na recommendation, kahit depende on siguro how stressed you are, no, in your work and so forth. Kapag mas stress siguro once a year, kapag hindi naman masyado, pwedeng once every 3 years. So anywhere from once a year to once every 3 years, pwede na, no? Sa mga 65 and above, hindi ko na ipapataas yung kamay ninyo, every year na po, no? Kailangan magpa-check up every year. Yung pagpapa-check up sa dentist, ang nire-recommend, kung healthy set of teeth naman kayo, no, is every 1 to 2 years. No, pero syempre, yung doktor, kung may sakit kayo, yung doktor nyo magsasabi o yung dentist nyo magsasabi, gaano kayo kadalas dapat na magpa-check up. But kung maganda yung nararamdaman ninyo, wala kayong sintomas, no, meron pa rin dapat regular. Pero hindi ganun kadalas. Okay? Ano po yung value, next slide, ng regular check-ups? May health education, tapos mape-prevent yung mga sakit, maagang madedetect kung may sakit, at kapag gano'n ang nangyari, makakatipid. Di ba? Kasi kung nasira ang kidney mo, magda-dialysis ka na. Mahal yun, di ba? No? Pero kung naagapan mo, hindi ka magda-dialysis, di makakatipid ka. Ganun yung sinasabi natin dito. So, natuturuan na kayo tungkol sa kalusugan, naiiwasan nyo pang magkasakit. Kung may sakit kayo, maagang nadedetect, nakakatipid tayo. Yan. So, again, gusto ko lang ipakita sa inyo how consistent yung mga sinasabi ng Biblia sa siyensya. In 2020, no, nilabas yung hypertension clinical guidelines. At ang number 1 strategy daw in combating hypertension ay healthy lifestyle choices. No? Base na po ito sa maraming mga studies. Sabi nila, yun nga, sodium restriction, moderation ng asin, no? Tapos yung tinatawag na dietary approaches to stop hypertension, para lang siyang pinggang Pinoy na dinagdagan ng low sodium, yun yung low salt, tapos high potassium. Yung saging, maraming potassium yan, no? So, parang yun ang nadagdag doon sa DASH, no? So, katulad din ng pinggang Pinoy, no? And yung pangatlo is aerobic activity and dynamic resistance exercise, no?
30 minutes 5 times a week. Tapos abstinence from alcohol or moderate alcohol intake. Anuhin ko na po ito dito, no? Siguro mentionin ko na. Sa science po kasi, yung data sa alcohol is a J-shaped morbidity curve. Kapag moderate ang intake ng alcohol, it looks like it is good for the cardiovascular system. No? And I don't know, baka may iba pang healthy benefits kasi, di ba sabi ni Paul kay Timothy, you take a little wine for your stomach's sake. Kita niyo yun? Actually, inaral ko rin yun eh. Merong basis. No? Meron siyang mabuting nagagawa sa digestive system. Moderate. No? Mga 1 shot a day. No? Pero kapag tinaasan nyo pa, then morbidity and mortality increases. Masama na siya. Yun yung isa sa mga sinasabi ko, na pag hindi mo makontrol, di ba? Yung makatikim ka ng isang shot, lalaklakin mo na yung 4 kantos, itigil mo yan. Di ba? Moderation is the key, di ba? Pag hindi ma-moderate beneficially, itigil mo. Di ba? So either abstinence from alcohol, no, or moderate alcohol intake, and then significant weight loss of around 5%, no? Siyempre, ang weight loss naman, diet and exercise ang pangunahin dyan. And then, smoking cessation. So ito, guidelines to na sinusunod ng mga internal medicine doctors. Pero makikita natin, a lot of it are consistent with what the scriptures also say. Next slide po. So we summarize everything. Ang sinasabi natin dito is there is consistency of scriptures with health science. Pangalawa, sinabi natin yung mga health risks to watch like COVID-19 and its complications, poor diet, sedentary lifestyle, stress, addiction, no? Mental health problems. No? And especially dito, medyo nag-elaborate tayo yung risks ng mga church workers. No? Tapos, finally, sinabi natin, we encourage health habits that you can work out. No? Holistically view health, eat right and don't smoke, adequately sleep, no, live actively, taper stress, and have regular consults. Para mas medyo madaling matandaan. And yun nga po, iiwan ko po to sa tech team ninyo para if you want a copy, no, you can just download the copy. So hanggang doon lang po, Pastor. I think we can have some Q&A. Okay, mga kapatid. At salamat, Doc, sa very informative na lecture. By the way, kung meron kayong gustong itanong, pwede natin, okay lang naman na mag-konti tayong extend kasi alam naman natin na sobrang lakas ng ulan kanina at paulan-ulan pa rin, kaya medyo na late tayo. So, any question or clarification? Si Kuya Manny, gusto mong gamitin natin tong ano? Hello. Tanong ko lang, Pastor, yung biblical ba yung DIY self-medication na pinipick up mo sa internet? Kasi pag walang, kunyari may karamdaman ka, wala kang pera, no? Mahal magpa-check up. So, ang gagawin mo na lang, DIY. Yung DIY na sinasabi, kapag may nabasa kang article sa internet, DIY, do it yourself? Do it yourself. Tapos, ikaw ang mag-conduct sa sarili mo kung paano gagaling yung parang self-medication. So, ang tanong ko po doon, hindi ko alam kung saan papasok yung practicality? Kasi minsan may mga DIY na common sense na, Pero merong, kunyari, diabetic ka, tapos kailangan ng professional help. Yun ang puntahan mo. At saka biblical ba yun? Yung Thank you po, Kuya Manny. Publicly, I wish to thank Kuya Manny kasi nag-conduct siya ng seminar sa aming iglesia. I think
a couple of months back. No? Thank you po. Okay, so yung DIY po, I would say kung yung pong site na yon ay credible at yung doktor na yon ay credible at ang illness ay hindi naman seryoso, pwede naman po sigurong subukan. Okay, so yun lang po yung condition ko. The site is credible, the health worker who is presenting it is credible. Tapos it's not about something serious. Okay? Pwede pong subukan. But then lagi naman pong ang default natin if symptoms persist. Di ba? If symptoms persist, no? Consult your doctor. So halimbawa, you're trying it maybe for a couple of days, no, and you're not improving, mas maganda po mag-consult na rin sa physician. And then, anything that is serious po, I would recommend na sa physician na po kaagad tayong mag-consult. And siguro po maganda, no, if we can go to a physician that we already trust. Kaya medyo po mahalaga rin yung tinatawag natin na you have your family doctor, your family physician na tested na ninyo, no, na pagkakatiwalaan na ninyo, na someone who will have the humility to say, ay nako, medyo hindi ko na ito kaya, i-refer na kita sa mas espesyalista pa. Yung ganon, yung hindi niya pipilitin na gamutin ka hanggang dulo kahit hindi na niya kaya. Okay. So someone you can trust and someone who's humble enough to acknowledge na pag hindi na niya kaya, he'll refer you to someone who could do better. Hello. At saka, syempre po, no, yung si Lord, yung great physician natin, di ba? Hindi dapat na hihiwalay yun dun sa ating mindset. Doc, ako may tanong ako. Can you say something about yung mga herbal medicine? At saka napansin ko na maging mga doctor ngayon, 'di ba, marami sa social media, parang hindi na sila nagre-reseta o hindi na sila nagre-recommend ng mga synthetic. Parang samantala mga doktor sila, and then ang ginagawa nila puro mga herbal o kaya mga tubig daw na ganito, lalagyan ng ganito, pwede ba kayong magbigay ng konting comment yan? Opo. I believe in the ability of plants to heal. No, sabi rin niya sa Bible, the plants are for healing. Kung babasahin natin sa Revelations. No, but ang kailangan po siguro is to ask if there is evidence. So, for me, kasi po, I also work in a pharmaceutical company where we produce herbal medicine na nasa merkado na natin and na-prove na po with clinical studies, no, studies on man, no, on animals and on man, na paggaling naman po or nakaka-relieve ng karamdaman. Ang isa po ay para sa ubo, ang isa ay para sa mga kidney stone, no? So, ang mas titignan po sana natin ay evidence, no? Kung yan po ay isang herbal medicine, madalas po meron naman ng ginagawang pag-aaral. So yun po yung babalikan natin. And siguro ang limitation lang natin kung hindi tayo sanay na mag-evaluate ng evidence, no? Pwede rin po nating tanungin yung mga sanay mag-evaluate ng evidence. Kasi po, yung ibang mga doktor, inaaral na rin naman po yan, no? Meron tayong tinatawag na epidemiology, na branch of medicine po yan, where doctors are taught how to interpret yung mga studies. So, matutulungan po nila kayong i-advise kung meron na yung evidence or not. Siguro po ang direction sa future ay, no, not only the Philippines but other countries, no, will be going also towards development of more herbal medicines, no. Dahil po sa ngayon, no, dumadami yung mga iba-ibang teknolohiya para ma-harness yung mga actives
tinatawag natin yan actives or active ingredients na nasa loob ng mga halaman. Kasi God-given din naman po yan. No? But then again, my caution is, maganda pong tanungin natin kung may evidence na or wala. And kung wala pa pong evidence, no, wag natin agad-agad na gagamitin. No? Pero kung may evidence na, sa tingin ko, pwede natin gamitin. Pero sa simula, maganda, may guidance din ng inyong healthcare professional. No? Tapos, siguro, in the long run, pwedeng parang maintenance. Pero hindi ko pa rin siya totally ihihiwalay sa manggagamot kasi marami sa mga evidence, mas nai-interpret po nung manggagamot. Doc, siguro mga mga brief answer dito. Maraming tanong sa tawag nito sa aming sige. live stream, no? Iklian na lang so, natin. Una yung what can you say about intermittent fasting? And then what can you say about yoga as a form of exercise? And what about gluttony? Okay, siguro yan. Is it related to what we are discussing right now? Yung pong intermittent fasting, I would say, depende dun sa, nakakatulong po siya for some people. Pero I would advise, meron po kayong mga conditions that are not advisable to fast, like meron kayong hyperacidity or ulcers, no? Hindi po natin siya i-resort to. So maganda pa rin na if you want to do that, consult na lang po muna ng ng manggagamot. Yung pangalawa, pastor, ay yoga. Meron din po kasing value yung yoga, bagaman hindi ko siya napag-aralan maigi, no? Yung mga ganito pong mga practices, meron akong mga kilala na kasamahan na ginagawa nila ito regularly, and they are sharing yung mga positive na mga effects sa kanila. So siguro po ang maganda in terms of yoga ay you can consult someone who is a more knowledgeable on it. But ang alam ko lang po ay may mga kakilala ako na nagpa-practice ng yoga and nakaka-benefit daw po sa kanila. Gluttony po ay isang kasalanan ayon sa banal na kasulatan. Yes. So, papasok po dyan yung moderation. No? Kailangan kapag dating sa pagkain ay moderation, and bagaman we all go through a stage na we are enjoying yung eat all you can. Pag tumatanda na po tayo, lalo na pag tumatanda na po tayo, iwasan na po natin yung mga eat all you can, dahil ang tendency natin dyan ay sulitin siya at kumain ng sobra sa pangangailangan natin. Ang maganda po, yung tama lang sa pangangailangan natin. Yung pinresent nyo kanina, yung mga inflammatory foods, ano? Apo. So, karamihan karne, na? So, pork, tapos beef. chicken. Parang, yun po yung common na pagkain natin lagi. Apo. So, ang ibig bang sabihin nun, hindi na talaga tayo pwedeng kumain nun, Doc? Or, pwede naman basta moderate din? Yes. Apo. Kaya nga po hindi tayo advocate ng complete abstinence unless you cannot control it. So if you cannot control it, ang ating recommendation is moderate it, no? So halimbawa yung mga chicken and pork and beef, pwede naman po na kumain tayo, pero hindi po sobra, at saka siguro maganda balansehin natin ang isda. Kasi mas maganda po yung omega ratio ng isda. So, kasi nakita ko yung seafoods, di ba? Isda lang ang mukhang exempted doon sa pinakita ninyo, no? So, in general. You mean yung hipon, yung mga pusit, at iba pa ay hindi siya maganda? Again, it is pro-inflammatory. Again, hindi po natin siya kailangan completely avoid, pero kailangan natin siyang i-moderate. Okay.
Okay, meron pa pong gusto magtanong, mga kapatid? Jess. Hello. Di ba sinabi niyo po yung sa kanina na if yung isang bagay hindi tayo nagbe-benefit dapat i-cut natin kagaya na sinabi niyo po yung e-games. Ano po yung bilang Christian, ano po yung opinion niyo sa mga sa unconsciously yung isang tao na nagiging drug dependent sa isang gamot? Kasi 'di ba merong mga drugs na pwedeng mag-cause ng dependency. And meron ding drugs na bawal mo siyang abruptly discontinue because it can worsen the symptoms. And kagaya po ng mga benzodiazepam, pwede rin yung mga losartan kasi bawal mo silang i-abruptly discontinue. So if a patient or a person, sabihin na natin na Christian, nagkakaroon siya ng unconsciously dependent on this drug, ano pong pwedeng gawing opinion natin sa mga yan? So, totoo po yun. In fact, even doctors sometimes become dependent on pain medications and other medications that affect the brain. So, ang mahalaga po doon for me, number one, ay pag recognize mo na hindi mo siya kayang kontrolin, na parang nagkakaroon ka na ng addiction, then you have to consult someone who can help you. So, yun po pumapasok yung sinasabi kong if you cannot moderate it, but it is necessary, seek professional help. Kasi po, yung mga pain doctors, halimbawa, kapag nakita nila na meron tayong addiction dun sa isang pain medicine, pwede po nilang palitan, At saka sila rin po yung may alam paano nila tayo iwiwin mula dun sa pain medicine na addicted tayo, na hindi tayo magkakaroon ng withdrawal symptoms. So, tuturuan nila tayo ng gano'n. Tapos papalitan nila ng gamot na less addicting na nakakatulong sa atin. Or pwedeng titimplahin din nila para tama lang yung natatanggap natin at hindi naman siya tumutungo sa addiction. Okay. So, professional help. Sige, isa na lang siguro. Sige, Ludi. Explanation niyo about Herbularyo. Opo, yung explanation niyo po sa albularyo. Kasi minsan po yung katulad ng sabi ni Kuya Manny, pag DIY, di ba po pag walang pera isang tao, sa albularyo lumalaki? Albularyo, iba. Tingnan mo na, ulitin natin, iba yung herbularyo sa albularyo, ha? Kasi albularyo, quack doctor yun. yung herbs ba sinasabi mo, yung mga gumagamit ng, okay. Mga herbalist, gano'n. Okay, baka albularyo nga talaga. Albularyo talaga. Yung mga quack doctor po, yun po, mag-ingat po tayo, kasi nga po, marami, siguro, ayoko rin pong magsalita ng tapos, kasi we have traditional healers na meron talaga silang alam na hindi alam ng mga doktor. Okay. So, hindi ko po aalisin na may mga alam akong ganyan. But then, kung yung mga quack doctors ang pinag-uusapan natin, yung mga arbolaryo, mga nagtatawas. Mag-ingat po tayo kasi sa tingin ko, 'di ba, hindi naman sila nagkaroon ng formal training sa health and medicine. Tapos yung kanilang mga pamamaraan ay hindi natin nakikitaan ng siguro evidence. Kumbaga maghahanap tayo. Kasi gusto po natin ngayon, evidence-based yung mga ginagawa natin sa medisina. Kung wala naman pong mga naging pag-aaral, then ang suggestion ko po, it is better to stay on the safe side na magpapagamot kayo doon sa mga mayroong proper training. Hindi ko lang sinasabi na lagi ang Western medicine. Pwede nga po yung Eastern medicine, pwede yung mga traditional na mga doktor, pwede yung, let's say, mga
yung tinatawag nating mga chiropractic doctors, no? Pero meron sila kasing formal training. So, kapag wala pong formal training, medyo mag-iingat po ako at hindi ako basta-bastang magpapagamot sa kanila. Well, thank you very much. Ang dami sanang tanong eh. Ano? Ha? Teka muna. Tingnan natin. Baka kako kulang na. So, ano na tayo? Masyado na tayong... Sige, pagbigyan natin kung meron man. Sino? Albert. Sige, Albert. Pagtanong ka. Anong tanong ni Albert? Pakibigyan natin ng microphone. Sige. Given the diverse studies on different food items that says certain food is bad, to point that even lettuce is bad for you, where do you draw the line on what is healthy food and what is not? Okay. So, kagaya nga po ng sinabi ko kanina, generally po, kapag it is pro-inflammatory, no, it tends towards the unhealthy. Kapag anti-inflammatory na pagkain, it tends towards healthy. But then, as I said, ang key po natin is moderation. Dahil even if siguro pro-inflammatory siya, kung hindi naman po natin siya inaabuso, no, then I think it is going to be siguro consistent also with health. Ang importante po halimbawa, yung habit natin, no, ay healthy. Let's say yung kinakain natin ay sumusunod kunyari doon sa pinggang Pinoy, no, that we can say that as healthy. Minsan magbabago yung kombinasyon, may baboy, may chicken, no, pero hindi abuso sa dami. So siguro I would not strictly draw the line na ito unhealthy, ito ay healthy. No, I can say ito pro-inflammatory, ito anti-inflammatory. You regulate more the pro-inflammatory food, no, and you become more liberal to the anti-inflammatory food. Aming salamat po at pasensya na, no? Kulang yung oras natin pero thank you very Doc Jerry. Konti lang tayo magbe-break para